Ang ginawa po ng director po ng CID na is really to restrict these people. Pinimbestigan po natin, we have enough evidences to remove these people. Sabi ko, zero tolerance, hindi sila nakikinig doon ako nagagalit Dito, pagka mga pulis natin, doon lang tayo sa tama. Once you destroy our organization, you're out. Sinimula na ng PNP Internal Affairs Service ang investigasyon para sa administrative complaint laban sa 10 pulis na sangkot sa kidnapping at robbery extortion sa Tondo, Manila noong Pebrero. Ayon kay Internal Affairs Service Inspector General Attorney Brigido Dulay, kung mapatutunayang nagkamali ang naturang mga pulis, mahaharap ang mga ito sa patong-patong na kaso. Maaring maging krimen na kidnapping, serious illegal detention, unlawful arrest, and liability for planting evidence. Aside, of course, from the angle of robbery extortion based on the facts and circumstances nung pong pangyayari. Grave misconduct to lahat. Grave misconduct. So, yung sisilipin, gumugulong na po ngayong araw na ito yung pre-charge investigation sa mga nasasangkot na 10 respondents dito sa kaso na ito. At inaasahan po namin na yung pong formal charge o yung pong sakdal ay mailalabas na po sa loob po ng 1 linggo. Sinabi din ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, naka-restrictive custody na ang 10 sa PNP Custodial Facility. Marami po kami pinakukulong, marami po na di-dismiss. But once nang pinakita mo po, nai-embed sa tao na ganito pala kasalbayang pulis, hindi po kami humihinto. Tuloy-tuloy po ang cleansing po ng Philippine National Police against scalawags. Ang mga inaakusahang pulis ay pinamumunuan ng isang Police Lieutenant Colonel, mayroong isang Major, Police Chief Master Sergeant, Police Master Sergeant, Police Staff Sergeant, Corporal at Patrolman. May babala naman si Chief PNP sa mga pulis na masasangkot sa katiwalian. Pati yung mga assets yung pauubos namin. Lahat ng fruit of the crime. Kasi pagka nahuli, napapaya, sa pinag-usapan, pati yung mga bank accounts, we will study it para makuha po na yung mga pinangnanakaw nyo. February 17 ang pasukin ng naturang mga pulis ang isang warehouse sa Tondo, Manila dahil sa umunay paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Dinampot ang 3 individual kabilang ang isang babaeng Chinese. Hiningan ang mga ito ng 18 million pesos, subalit mahigit sa 17 milyong piso lamang ang naibigay ng mga biktima. Kasi yung isang babaeng Chinese dito ay ginamit nilang negotiator. At base sa aligasyon dito ay mukhang yung babae na yun ay pinakawalan pagkatapos bayaran yung hinihinging 18 milyong piso. Sa kabila ng pagbabayad ng halos 18 million pesos, ay tinuluyan pa rin kasuhan ng mga pulis ang 2 lalaking biktima. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.